nurture in love and the victory over selfishness and covetousness. Matindi, ano? Kaya kung hindi po tayo nag-observe ng stewardship, hinahayaan natin faithful stewardship, hinahayaan natin ang selfishness and covetousness. The steward rejoices in the blessings that come to others as a result of their faithfulness. Sinasabi natin sana all. Pero minsan, ang sana all natin hindi tayo masaya. Naiinggit tayo, kaya tayo napapasana all. Di ba? So ngayong gabi, very quickly, ito po yung sentro ng ating pag-aaral. Tatlong letters C. Ilang letters C? Tatlo. Ano ang unang C? Challenge. Ang number 2? Center. Number 3? Ayan. So, kung ating tatanggalin yan, ano naman yung tatlong C? Wow. Magaling kayo sa enumeration. Gawin natin multiple choice. Okay. The challenge of stewardship. Ano ba ang hamon sa stewardship? Ano nga ba ang hamon sa pagiging katiwala? Ating pong tingnan mga kapatid ko, sapagkat ito po ay mahalaga. Alam niyo po ba na I decided to start here dahil ito ang dapat talaga nating pasimulan. Bukod sa ang stewardship ay pinasimulan ng Diyos. Ito po ang sabi mga kapatid ko. Christian stewardship is not the question of means and behavior. Okay? Ito ay nakikita lamang natin. Ang behavior mga kapatid ko ay pwede nating, ang tawag niya, pwede natin kasing PKN ba? Kahit nga malungkot tayo galing sa bahay pagdating dito, happy birthday, ay happy birthday sister! Ang galing naman ng katiwala na ito, ang saya. Hindi niya alam, galing sa bahay, nag-away pa pala sila. Pero pagdating sa church, ang saya-saya mo. Kati talaga yung katiwala na ito. Ang saya-saya mo. Christian stewardship is not a question of means and behavior. Yan ay soul faith. But the question of the what? Question of the heart. That's the deeper issue. It is not the issue of giving behavior, but the issue of loving that is values. Sabi na, you can give without loving, but you can't love without giving. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong dahilan? God so loved the world that He gave. Asa ka pa na makapagbigay kung hindi naman pala talaga mahal. Minsan tinanong ako ni Pastor Rex, paano bababa? Sabi ni Pastor Rex sa akin, ano ang dahilan? Ano ang pinaka-sakripisyo na nagawa mo na sa iyong asawa? Sabi ko ay, dati nung dumating kami ng silang, ang aming iglesia ay napakadami. Mula sa ulat hanggang sa bulihan, hanggang sa buong sentro ng silang. Sa amin po yan lahat. 2 distrito pa lang po ang silang dati, ngayon ay 5, 6 na po ata. Sabi ko, pagod na pagod ako galing sa mga churches. Tapos sabi niya ng asawa ko, palitan na muna ng diaper yung anak natin. Sabi ko, kahit masarap na matulog at ayaw ko na sana magpaitulog, pero hindi ko hindi gawin dahil siyempre mahal mo yung anak mo, mahal mo rin yung asawa mo. Amen? Lahat na nagmamahal sa asawa, say amen. Amen. Yeah. Yung mga malalakas, malapit na mag-asawa. Okay? Okay. Ano po ba ang sabi ng Biblia? Alam niyo ba na ang deeper issue ay ang issue ng puso mga kapatid ko. Meron po kasi mga puso, sabi sa 2 Pedro na sakim. Huwag kayong tumingin sa katabi niyo. Sinabi ko lang na sakim, tingin ang kayo sa inyong katabi. May puso po rin na masama. Sabi na Genesis 6:5. May puso rin na mandaraya. Meron ba? Meron ba? Daw. Sigurado. Sino dito ang nadaya? Pinangako ang pakasalan. Pero ang ginawa, inanakan ng Baka nakasakit ako ng damdamin niyo. Sorry naman. May pusong mapanghimagsik. Meron ba?
Minsan ang ating puso ay gusto mag-imagsik. Yung galit na galit tayo, nalamangan tayo, parang masarap nang mag-imagsik. Hindi ba? Yung pinahiya ka, parang masarap mag-imagsik. May puso na palalo. Ano ba ang ibang term ng palalo? Mayabang. Mayabang? Palalo means, yan po, Jeremiah 49 verse 16. Palalo. Palalo. Basahin niyo yung talata. Parang hindi tayo magsasagot. Oh, pero kung meron naman po kayong gift of promise, okay lang din. Ano ba sabi? Jeremiah 49 verse 16. Ano sa English, Sister Carol? Carol naman po kayo, no? Tama? Ano po ang nakalagay? 16. Ayaw na. Mahiyain din yung cellphone mo. Ha? Ano sa English? Jeremiah 49. The terror you inspire, the pride of your heart has deceived you. Right. Live Yes. Mayabang. Mayabang. Alam nyo, ang tinatawag na mahangin ay yung kung sobra-sobra ang hangin. Tayo kailangan po natin ng hangin. Pero yung mayabang ay talagang sobra ang hangin. Palalo. Di ba? Sabi daw, may narinig akong kwento dati, sabi ng kuya ko, mayroon daw Ilocano na pakayabang. Sabi, ang mangga sa amin, walang dahon na walang bunga. Matindi ano? Basta pag nakakita ka ng dahon, bawat dahon may katabing bunga. Ang mga Bisaya walang nagawa. Kasi sabi ng mga Bisaya, ang bunga, ang mangga sa amin. Aba, walang sanga na walang bunga. Ay minsan, pagkalaki-laki ng sanga, iisa naman ang bunga. Magaling din ang Bisaya, ano? Sabi ng Ilocano, sa amin, bawat dahon may bunga. Sabi daw ng mga Ilonggo, hindi nga ako nagyayabang. Yung ibang mangga namin, lumipat na sa santol, hindi kasi nakasya sa mangga. At may karugtong pa siya, pag may sumubra pa noon, siguro, mas malaki pa yung mangga nyo kaysa dito. So, Ilonggo talaga, medyo maraming mangga. Lagi lang sabihin mayabang, marami lang mangga. Palalo mga kapatid ko. See? May Ilonggo pa naman tayo dito, galing sa Antique, no? Mga lahing Ilonggo. Pero hindi naman nata. Ano pa? May mga puso na spiritually blind. Spiritually blind. May mga puso na nadiliman o madilim. May mga pusong hindi marunong magsisi. May mga pusong hindi tulik o hindi hikayat. At may mga pusong makasarili. Wala nang ibang iniisip. Wala naman sanang film yung cellphone, pero selfie pa rin ang kanyang mga picture. Hindi ba? Dati ay, hindi, solo muna. Ay, ilang film na lang ito. Huwag muna. Ngayon, hindi wala naman sanang, unli naman na sana yung picture, pero selfie pa rin. Nakasarili talaga, no? Alam mo ang sabi ng banal na kasulatan? Tulungan niyo ako magbasa. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ano ang hinihiling ng Diyos sa atin? Ibigay sa Kanya ang ating mga puso. Tayo manalangin. Panginoon, kaya salamat po sa inyong paanyaya. Ang sabi niyo po na aming ibigay sa inyo ang aming mga puso. May mga pagkakataon. There were those times na ang aming mga puso ay balang. There were those times na kami, Panginoon, ay may pusong hindi nagsisisi. May mga pusong matitigas, minsan. May mga pusong mapangimagsik, minsan amin itong naranasan. Ngunit ngayong gabi, kayo po ay umihiling na aming ipagkaloob sa inyo ang aming mga puso. Maaari po bang kayo po ay manahan sa aming mga puso at manatili magpakailangan? Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Bakit po niya sinabi? Si David, mga kapatid ko, ay nangumpisa.
at inamin ni David na wala siya, kahit siya ang hari at pinakapangyarihan sa buong Israel, wala siyang kakayanang linisin ang kanyang masamang puso. You and I are powerless to make our hearts pure and clean. Hindi ko alam kung anong laman ng inyong puso sa ngayon. Hindi nyo rin alam ang laman ng puso ko. Baka ang ilan sa inyo ay nag-iisip na, alam, ang oras kaya matapos yan si Pastor. May gagawin ba naman po? O kaya ay meron kayong iniwang nilaga na pinahinaan mo lang. Sabi ni David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng isang matuwid na Espiritu sa loob ko. What God is requiring us tonight is that ibigay natin, isuko natin, ipasakop natin ang ating mga puso sa Kanya. Sino po sa inyo ang willing na ibigay ngayong gabi ang puso sa Kanya? Maraming salamat. Hindi po po tayo tapos. The Spirit of Heaven is liberality. Ano ba ang ibig sabihin ng liberality? Bukas pa, pagkabukas pa. But the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Mga kapatid ko, yan ang sabi ng Spirit of Prophecy. Every time na tayo ay pinipigilan ng ating mga puso na huwag magkaloob sa Diyos, remember this. Every time na wala na tayong ibang iniisip kung hindi ang ating sarili, remember that. Counsels on Stewardship, page 19. Ang espiritu ng langit ay ang pagkabukas palad. Ang espiritu ng pagkamakasarili ay espiritu ng kaaway. It is always ito yung giyera na nandyan palagi sa ating mga puso. Ang battlefield ay nasa ating mga puso palagi. Liberality versus selfishness. God and Satan. That tells us of the great controversy, mga minamahal na mga kapatid ko. Why? Ang mga words na yan, matagal nyo nang alam yan, ang nasa gitna niyan ay ang sarili. Okay? At alam natin mga kapatid ko, I leads to rebellion. I is a declaration of autonomy and separation from God. Mga kapatid ko, kung wala na tayong ibang pinapakinggan kung hindi ang ating sarili, kung wala nang tama kung hindi ang ating sarili, tayo po ay mag-isip-isip. Ito ang question, how are you falling from heaven, Lucifer? Son of the morning, how are you cut down to the ground? Cut down to the ground. Ano ba siya dati? Bakit cut down to the ground? Nasaan po ba siya dati? Nasa itaas. Siya po ang pinuno ng mga anghel. Cut down to the ground. Dahil ang kanyang puso ay naging palala. Dahil ang kanyang puso, ang kanyang pag-iisip ay nakasentro sa sarili. Pride goeth before destruction. Yan ang sabi ni David, mga kapatid ko. Pride goeth before destruction. Sabi ng Panginoon, how are you cut down to the ground? To the ground. Alam niyo, pag sinabing to the ground, mga kapatid ko, I think that's bagaman mayroon pa pong 6 feet below the ground. Pero when you say to the ground, that is the lowest, pinakamababa na pwedeng marating. Kasi unless na maghukay ka, makakarating ka pa ng medyo malalim-lalim. Pero being on the ground, ito po mga kapatid ko ay symbol of pagiging mababa. Kaya nga noong araw, kapag ang mga tao ay naka-sense na kasama nila ang Panginoon, humalik sila sa lupa, symbolizing their nothingness and humility, kaya sila humalik sa lupa. How do you come down to the ground? You who weaken the nations, for you have said in your heart. Alam niyo po ito, tulungan niyo akong magbasa. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Bago po siya nahulog doon dito sa ground, cut down to the ground, ito ang kanyang sinabi. Gusto niya maging katulad ng Diyos o kaya ang hihigitan pa ang Diyos. Saan na yung sinabi, mga kapatid ko?